Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, sa mga malabo na ang mata, may nakita na ako sa Bible bookstore. Ganito na po kakapal. Pwede na tayo hindi gumamit ng ating mga cellphone. Kasi iba talaga kapag yung Bible mismo ang ating hahawakan. Kasi kapag cellphone, minsan pag may tumawag, interrupt tayo. Na-interrupt pala tayo. Kapag mayroon pong nagte-text, natetempt tayo. Okay? ESV. So, pwede po, ito po English Standard Version. Magaan lang ang English. So, yun po, kaya dinala ko po. Dahil tuwang-tuwa na po ako na nakakapag ganun-ganun na po ako sa highlighter. Okay, so yung ating pong preacher ay hindi po pinalad dahil po nung Biyernes nasabi niya po na siya po ay namatayan ng pamangkin, anak ng kapatid niya. Mahigit 40 years old lamang. So yun po, alam ko, nasa trabaho, bigla na lang po sumama ang katawan at hindi pa nakarating sa ospital, namatay na. So wala po yung ating preacher. As usual, sabi nga po, kapag tayo po ay lingkod ng Diyos, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, palagi po tayong handa. Sabi nga po, ever ready. So hindi ako battery. Ang source ng power ay ang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ever ready, kahit anong oras. Pagka sinabi ng Lord sa kabila ng ka-business, napaka-busy ko po. Pero pag inuna talaga ang Diyos, wala pong bagay na mahirap na gagawin natin. Purihin ang Panginoon. So this time, ito po ay sinimulan ko po sa Shilito itong teaching na ito. And I believe and I hope matapos natin ito. Purihin ang Panginoon. So ngayon po, ang ating pong teksto is found in the book of Matthew 19:26. Ano po ang sabi po dyan? But Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Possible. So sa tao, imposible. Sa Diyos, lahat ay posible. So ganun po ang sinasabi po dyan. So yung tagpo po niyan, ay yung po yung pong isang mayaman. Kasi po, sabi ng Panginoong Yesus, di ba, lahat ng utos nagawa na niya. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, sige, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Ipamigay sa mga mahirap, sumunod ka sa akin. Alam niyo po, hindi ko alam kung doon ba sa pagkasabi na ibenta mo yung kayamanan, doon po siya tumalikod. Hindi niya po kayang ibenta. O doon ba sa pagsunod? So either which. So alin po doon ang mahalaga? Hindi niya po sinunod ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Pero alam ko po ngayon, ikaw at ako, we are always ready at we are decided to follow Jesus. Amin po ba? Tayo po ay desidido na ating pong sundan ang ating Panginoong Jesucristo. Amin po ba? Hallelujah, no matter what. Kahit na po marami tayong kahinaan, kahit na po mayroon tayong mga nararamdaman, patuloy pa rin tayo susunod sa ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Okay, so yun po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, pinamagatan po ito because God is sovereign. So, naunawaan na po natin pag sinabing sovereign, sa Tagalog, soberanya na ibig sabihin, siya po ay
supreme in power. Wala nang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. He is in control of everything. Siya may control ng lahat ng bagay. Lahat ay wala pong tatalo sa ating Panginoon. Yung sinasabi po ng Alaska, dito lang sa lupa. Pero ang Diyos, wala pong tatalo sa kapangyarihan, sa kabutihan, sa kabaitan, sa katapatan, sa lahat ng mabuting bagay, walang tatalo sa Kanya. So, praise God. Kaya po, because God is sovereign, He is able. Kayang-kaya niyang gawin. Yan po yung sabi niya, walang imposible sa Kanya. He is able. So ngayon, He's able because dahil po siya po ay kayang-kaya niyang gawin. Bakit? Una, He is omniscient. Kayang-kayang gawin ng Diyos because He is omniscient. Yan po yung katangian ng ating Diyos. Pagka sinasabi na omniscient, alam niya lahat. Wala tayong maililihim sa Kanya. Alam niyo po, kung babasahin po natin yung New Testament, yung tagpo patungkol kay Jesus Christ, iniisip pa lamang ng disipulo niya, alam na niya. Iniisip pa lamang ng mga tao, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, alam na niya. So marami po, alam na po ng Diyos. Yung iniisip niyo pa lang habang kayo'y nakatingin, dito alam ng Diyos kung ano ang inyong nasa puso't nasa isipan. So ngayon, ako po ay naniniklohod sa inyo, nakikiusap sa inyo, kung gagamit kayo ng cellphone, para lang po, kuhaan ito, kung gusto niyo pong mag-take down notes. Pero other than that, huwag niyong gagawin yan. Why? Dahil po, ito po ay napakahalaga. Ang salita niya, it is life. Ang salita ng Diyos, ito po ay buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. And therefore, God is Spirit. So, ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. So, yun po ang ating pong alam ng Panginoong Jesucristo kung tayo po ba ay nakikinig o nagpapanggap lang nakikinig. Alam po ng ating Panginoong Jesus. So ngayon po, bakit kayang-kaya ng Diyos? Number one, God is able because He is omniscient. Ano po ulit ang omniscient? All-knowing. Alam niya ang lahat. Ano ang sabi ng Psalms 139, 1-4? Sabi niya po dyan, Lord, you have searched me and known me. Talaga po ang Diyos ang nakakaarok. Nalalaman niya ang ating mga puso. Kilalang kanala tayo ng Diyos. You know when I sit down and when I stand up. Alam ng Diyos kung kailan po tayo tatayo. Alam ng Diyos kung kailan tayo uupo. Alam ng Diyos kung kailan tayo napapagod. Ano pang sabi dyan? You understand my thoughts from far away. Alam ng Diyos na kahit nandun ang Panginoong Jesucristo sa kalangitan, alam ng Diyos yung mga iniisip natin. So maging sa oras na ito, alam ng Diyos kung anong iniisip nyo. Kaya po anong sabi po ng ating psalmist? You observe my travels and my rest. Alam ng Diyos kung kailan ka naglalakad. Alam ng Diyos kung kailan ka tumatakbo. Alam ng Diyos kung kailan ka kumakain. Alam ng Diyos kung tayo ay matakaw. Alam ng Diyos kung tayo may mga tinatago. Alam niya, wala tayong naitatago sa Kanya. Alam niya rin yan kung kailan tayo namamahinga. So, purihin ang Panginoon. So, purihin ang Diyos. Alam niyo po, natutuwa lang ako kay Lord. Kasi kagabi, alauna, mayroon pa akong pinag-pray-pray. Dahil may sakit. Although, doon na lang kami sa kahit nakahiga ako, nag-pray-pray sa mga
daw may sakit. At kapag sinabi ng Diyos sa akin, anak, puntahan mo si ganito, mahal ko sila. Alam niyo po, pupuntahan ko pa yun. Basta mayroon lang akong kasama na makakausap. So magmamaneho pa ako, pupuntahan ko yun. At alam mo, katulad kahapon yung pinuntahan ko, sabi ng Diablo, ang binubulong, ay wag kang pumunta doon. Kasi may mga sakit sila, hawaan ka. Alam niyo po, nauna nang sinabi ng Diyos, puntahan mo sila, mahal ko sila. May mga sakit sila. I-redeem mo yung lugar nila. Kaya kapag sinabi ng Diablo, nahuli na po yung sinabi ng Diablo, ay wag ka doon. Nako, mahawaan ka. So, purihin ng Diyos. Hindi po iniintindi ang bulong ng Diablo. Ang iniintindi natin yung bulong ng Diyos. Amen? Hallelujah! Palapakan natin ating Diyos. Glory to God. At ano pang sabi niya? You observe my travels and my rest. You are aware of all my ways. Alam ng Diyos kung ano ang mga ginagawa natin. Before a word is on my tongue, you know all about it, Lord. Bago po, ibuka natin bibig, magsalita tayo. Alam na po yan ng Diyos yan. So alam po ng Diyos yung nilalaman ng ating puso. Wala tayong maililihim. So yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po kapag ako'y nag-pray, palagi pong sinasabi sa akin ng Diyos, do not trust a man who has but a nostril in his mouth. Ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa tao may dalawa lamang butas ng ilong. Kasi, sabi ko sa akin mo pala, hindi ko naintindihan. Alam niyo po bakit? Mahilig ako magtiwala sa tao. Kahit na sinasabi ko po, hindi na talaga ako magpapahiram. Hindi na talaga. So alam niyo po, nakakalungkot lang. Natuto, alam ng Diyos. Niloloko na pala ako. Alam ng Diyos. Namamalingki kami, dinadagdagan ng presyo. Alam ng Diyos. Sinasabi niya sa akin. Kaya nung palagi ko sinasabi, Lord, kayo na po ang maglantad. Nilantad ng Diyos. Tao na pinagkatiwalaan ko. Tao na akala ko. Katuwang ko na. Yung pala, talagang alam ng Diyos na sa Kanya lang pala talaga magtitiwala. Kaya po mga kapatid, God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala tayong maililihim. Number 2, why God is able? Ano ang Kanyang katangian? Yung mga binabangkit ko, these are the characteristics of God. Number 2, God is omnipotent. Pag sinabing omnipotent, God does whatever He is pleased to do. Maggagawa ng Diyos ang Kanyang ibig, ang Kanyang kaligayahan na gawin sa ating mga buhay. God is omnipotent. Na ibig sabihin, sa English, God is powerful. Makapangyarihan ang ating Diyos. Pero ano po ang sabi diyan? God does, gagawin ng Diyos anumang bagay na gusto niya, maligaya niyang gawin para sa iyo at sa akin. Ano ang sabi sa Psalms 115 verse 3? Ano po ang sabi diyan? Our God is in heaven. He does whatever pleases Him.
Ang Diyos natin ay nasa kalangitan, pero kaya niyang gawin ang lahat na gusto niyang gawin. Kaya niyang gawin ang lahat na gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Ano man ang kanyang ibig, ano man ang kanyang kaligayahan na gawin sa atin, kayang-kayang gawin ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yun po yung sinasabi po dito. Another thing, another verse. Kaya po ang sabi niya, so my word that comes from my mouth, ang salita ko, ito po, nandito yung salita ng Diyos. So wala na po palang dahilan yung mga ito, tingnan niyo po, ang mga letra, ang lalaki. Kahit wala ka ng salamin, kitang-kita mo na. So ngayon, anong sabi ng salita ng Diyos? So my word that comes from my mouth will not return to me empty. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita niya hindi babalik sa Diyos na wala pong nagawa. Wala pong na-accomplish sa ating mga buhay. At ano pa? But it will accomplish what I please. Yung term na naman. It will accomplish what I please. So kung ano ang ibig ng Diyos, yan ang magaganap. And will prosper in what I send it to do. Pagpapalain niya, payayamanin niya, yung pong mga salita na yan na ipinapadala sa atin. So yun po ang ating Panginoon. So yun po, kung ang salita na sinasabi ng Panginoon ay hindi po babalik sa Kanya, na wala pong ginagawa sa atin, so dapat alam mo at alam ko ang mga salita ng Diyos. Kaya nga po itong salita ng Diyos, anuman ang ating kalagayan, narito na po ang katugunan. Kung may sakit po tayo, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Doon po sa Proverbs 4:22, sabi niya po doon, the Word of God is a health to our flesh. A health to our flesh. Ang salita ng Diyos, the Word of God is life and a health to our flesh. Ang salita ng Diyos ay buhay at kalusugan ng ating buong katawan. So kung ito ay kalusugan ng ating buong katawan, babalik ba yan sa Diyos na walang ginagawang pagpapagaling sa ating mga buhay? Kung tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Kanyang salita. Kaya nga po, mahalaga na ikaw at ako, nagbabasa at nagbubulay, nag-aaral ng Kanyang salita. Para ano? Kaya maganda kapag may Bible dahil mayroon tayong nadudumihan, nalalagyan ng highlighter. So yun po yung sinasabi niya, for they are life. Ang tinutukoy niya diyan, kung babasahin niyo from verse 19, tungkol sa salita ng Diyos. For there are life to those who find them, health to one's whole body. Pag sinabi whole body, walang natitira kahit na sa buhok may problema ka. Kahit na po sa kilay may problema ka. Kahit na po sa ilong may problema ka. Kahit anong problema ng ating katawan, it is the Word of God. Siya po yung ating kalusugan ng ating katawan. So kailangan manampalataya tayo that God is powerful. So sa paano pinaparating at pinaparanas ng Diyos yung kapangyarihan niya sa atin? Ang Diyos hindi natin nakikita, right? Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero paano niya po pinapadama, paano niya po pinaparanas sa atin yung kanyang kapangyarihan? It is
sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po, balik tayo kanina, sabi po ng Isaiah 55:11, para mo maranasan na talagang makapangyarihan ng Diyos sa paanong paraan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya pala sabi po sa John chapter 1 verse 1, sabi po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Kaya pala, sabi dito sa Isaiah 55:11, kapag ang salita ng Diyos na ating nabasa na pagbulay-bulayan, pinanampalatayanan natin, pinagtiwalaan natin, ang sabi niya, hindi yan babalik sa Diyos na wala pong ginawa sa ating mga buhay. Walang nangyari sa ating mga buhay. Mayroon at mayroong mangyayari. Pero kanino? Ito po yung salita niya. What I please. Sa mga kanyang nakikitaan, naliligayahan po siya sa mga taong yon. Pag hindi kan maligayahan, ano pang mararanasan natin? May gagawin ba ang Diyos? Posible. Ia-allow niya para ikaw ay magkaroon ng realization, kailangan mo pala ang Diyos. Amen. Kailangan natin ang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ano pang sabi niya? And He will prosper in what He sent to us. Siya po ang magpapala nito sa ating mga buhay. Next, ano pa yung sinasabi sa Jeremiah 32 verse 17? Lord God, You yourself made the heavens and earth by your great power. So paano nilikha ang Diyos ng Diyos ang langit at lupa? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So doon po nakikita, doon po pinaparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung wala po ito, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Na bagamat siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero nararanasan natin yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya maging ang langit at lupa na susulat, ito po ay nilikha ng Diyos in the book of Genesis. Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ikaw at ako, tao, nilikha tayo ginamit ang kanyang mga kamay. Ganun tayo ka-special. Palakpakan natin. Hallelujah! Can we shout hallelujah? Hallelujah! Ganun tayo ka-special ng ating Diyos. Ano pang sabi niya po dyan? By your great power, You yourself made the heavens and earth by your great power. And with your outstretched arm, nothing is too difficult for God. Kung sinasabi wala palang mahirap sa Diyos, bakit ka naghihirap? Bakit ka hindi gumagaling sa kasakitan at karamdaman? Bakit hindi nawawalan ka ng problema? Ano kaya ang naisin ng Diyos ipabatid sa atin? Bakit? Siguro ang nakikita ng Panginoon, kulang pa tayo na pagtiwalaan ang kanyang salita. Kasi totoo, kung ikaw at ako ganap na nagtitiwala sa kanyang salita, kahit na may sakit ka, gagaling ka. Dahil nasusulat na yan sa kanyang salita. Kahit na may problema, magkakaroon niya ng solusyon. Wala daw mahirap sa kanya, sabi niya, na gagawin para sa iyo at sa akin.
So lahat ng bagay, ginagawa ng Diyos. Yung kapangyarihan niya ay pinapakita, ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Next. Ano pa yung sinasabi ng salita ng Diyos? Psalms 113, 4-6. The Lord is exalted above all the nations. His glory above the heavens. Sabi niya, ang Diyos nararapat lamang itanghal, itaas sa lahat ng mga bansa. Yung kanyang kaluwalhatian ay higit pa sa kalangitan, na dapat ang kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay atin mararanasan at may pagkakaloob sa Kanya. Kaya ang sabi niya, who is like the Lord our God? The one enthroned on high. Sino nga ba ang katulad ng Diyos? Na siya po yung niluklok sa pinakamataas doon sa kalangitan. At ang sabi niya, who stoops down to look on the heavens and the earth. At alam niyo po, ang ginagawa ng Diyos, na bagamat nandoon po siya sa kanyang trono, ano ang ginagawa niya? Siya po ay nagmamasid. Tinitingnan ikaw at ako ng Diyos. He is looking down on the heavens. Nakatingin siya sa kalangitan. Nakatingin din siya sa sangkalupaan. Andito tayo. Tinitingnan ba tayo ng Diyos? Tinitingnan po ba tayo ng Diyos? Kasama po ba tayo na tinitingnan yung sinasabi niya? Tinitingnan yung kalangitan, tinitingnan sa sangkalupaan. Saan tayo naroroon? Nandito tayo sa sangkalupaan. So, tinitingnan ba tayo ng Diyos? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Glory to God. So, kung tinitingnan ka pala ng ating Diyos, di ba tayo natatakot kung tayo ay may ginagawa na hindi kaaya-aya sa Kanya? So, yun po, nakatingin po siya sa atin. At sa bawat araw, alam niyo po ba, bawat araw, pag gumigising ka sa umaga, alam niyo po, sabi nga, ang Diyos natin ay hindi natutulog. He never slumber nor sleep. Ibig sabihin, hindi man lang siya umiidlip. Hindi man lang siya umiidlip. Hindi po siya natutulog. Ano ang ginagawa niya? Ang sabi niya doon sa aklat ng Psalms 14 verse 2. Ang sinasabi niya doon, sabi niya sa kanyang salita, na siya po ay nakatingin sa iyo at sa akin. At ano ang purpose niya? Sabi niya, the Lord looks down from heaven on the human race to see. Nakatingin ang Diyos mula sa kalangitan. Ikaw at ako, isa-isa tayong tinitingnan ng Diyos. Ang sabi niya, tinitingnan niya kung sino ang pantas. Sino yung marunong. Sabi niya, dahil ang marunong, yung pantas, ano po ang ginagawa? Hinahanap ang Diyos. So, in short, tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay nagbubulay ng kanyang salita. Kasi mahanap natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang salita ay Diyos. Ang sabi sa John 1 verse 1. And the word is God. Ang salita ay Diyos. Kaya bawat araw, paggising mo sa umaga, yan ang sinasabi dyan. Siya po ay nakatungo dito sa sangkalupaan. Yan ang sinasabi niya. The Lord looks down from heaven on the human race. Ikaw ba'y tao? Pag ikaw at ako ay tao, yan ano ang sabi ng Panginoon? Nakatingin siya sa iyo. At ano ang gusto niya makita sa iyo? Ano ang gusto niya makita sa akin? Ang sabi niya, ang gusto niya makita sa atin kung hinahanap ba talaga ang Diyos. So paano natin mahanap ang Diyos? Ito po ay sa kanyang salita.
Dahil sabi ni Kristo na ating Panginoon, in the book of John 6, verse 63, sabi ni Jesus Christ, the Spirit gives life. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay. The flesh profiteth nothing. Ang laman walang pakinabang. But the words that I speak to you, sabi ni Jesus Christ, they are spirit and they are life. Ito daw po ay espiritu at buhay. At dahil ang Diyos ay espiritu, so ano ang tinutukoy ng Diyos na espiritu? Ito po yung Word of God. Kaya yan ang sinasabi ng salita na yan, na ikaw ay pantas, ikaw ay marunong, hindi ka lamang marunong, binigyan ka pa ng Diyos ng kakayanan umunawa at umintindi, na kung ikaw ay nakakaunawa sa Diyos, paggising mo sa umaga, dapat salita ng Diyos ang ating inuuna. Paano kung may sakit ka? Kahit na anong kalagayan mo. Paano kung masakit ang ulo mo? Paano kung marami kang problema? The more, magsaliksik tayo sa salita ng Diyos. Kahit anong kalagayan natin, ito po ang ating hahanapin. Amen? Kaya po ba natin gawin ito? Gusto nyo ba mismo ang Diyos tumawag sa iyo, you are wise? Pag sinabi po na wise, pantas, hindi po yun nanggugulang. Sa atin, wais. Ang ibig sabihin ng wais, magulang, nanggugulang. Gusto makalamang. Pero ang sabi ni Lord, wise, yung marunong, yung pantas. So yun po ang gagawin natin. Okay. So ano pa po ang sinabi ng Diyos? Number 3. God is sovereign. He's able. Bakit kaya niya? Number 3. God is omnipresent. Anong ibig sabihin ng omnipresent? Kahit saan kang sulok pumunta, naroon ang Diyos. Ano ang sabi Psalms 139, 7-10? Where can I go to escape your spirit? Saan nga ba ako pupunta para ako ay makaiskapo sa iyo pong espiritu? Sabi niya, where can I flee from your presence? Saan nga ba ako lilipad para malayo ako sa presensya mo? Sabi po ng salita ng Diyos, if I go to heaven, you are there. Naroon ang Diyos. Pumunta man tayo sa langit, nandoon ang Diyos. If I make my bed in Sheol, kung ikaw man, Sheol ay impyerno or hell. Pumunta ka man sa impyerno, naroon pa rin ang Diyos. So hindi ibig sabihin, pag nasa impyerno ka, wala na doon ang Diyos. Nandoon ang Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, you are there. If I live at the eastern horizon or settle at the western limits, ibig sabihin kahit na nasa east, nasa west, nasa north, nasa south, saan ka man tumira, naroon ang Diyos. Even, sabi niya po dyan, if I live at the eastern horizon or settle at the western limits, even there, your hand will lead me. Naroon ang kamay ng Diyos. Your right hand will hold unto me. Kaya po tayong hawakan ng Diyos. So kung kaya tayong hawakan ng Diyos, so aayaw ka pa ba sa presensya ng Diyos? Aayaw pa po ba tayo sa presensya ng Diyos? No, amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Ano pa po? Ang sabi po sa kanyang salita, Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are everywhere. O maliwanag po, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Ano ang ginagawa ng mata ng Diyos?
Ang sabi po sa kanyang salita, observing the wicked and the good. O mga kapatid, nagmamanman palang Diyos. He is observing. Sa Tagalog, pinagmamanmanan ng Diyos. Mabuti o masama. So kung nagmamanman pala ang Diyos sa mga ginagawa natin, masama man o mabuti. Kaya pala mga kapatid, di ba kahit gumawa ka ng masama, mabubuking ka rin. Tama? Kahit anong pagkatago-tago mo, mabubuking ka pa rin. Kasi anong sabi niya? Yung mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kung saan ka naroroon, alalahanin mo, naroon ang paningin ng Diyos sa iyo. Nilulubayan ka ba? Hindi. Ano ang kanyang inoobserbahan? Lahat ng masama na ginagawa mo at lahat din ng mabuti. So kung ganito pala ang ginagawa ng Diyos, alin pipiliin natin? Gumawa ba ng masama o gumawa ng mabuti? Sige, simulan natin magmula ngayon. Tama po ba? Tatanggapin po ba natin ang salita ng Diyos? Palapakan natin ating Diyos. So maliwanag po ba? So alam ng Diyos kung ikaw nagtatago ng pagkain. Alam ng Diyos kung nanlalamang tayo. Alam din ng Diyos kung nangiisa ka. Alam ng Diyos. Hindi mo pa man iniisip, alam na ng Diyos yung nasa puso mo. Tama po ba? At ano pa po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Isaiah 57 verse 15. For the high and exalted one who lives forever, whose name is holy, says this, I live in a high and holy place, and with the oppressed and lowly of spirit, to revive the spirit of the lowly, and revive the heart of the oppressed. Alam niyo po, ang gusto ng Diyos, yung kanya pong presensya, ay gusto niya, pag sinabing lowly, yung mga mababa ang kalooban, naroon ang Diyos. Palalakasin tayo. Kahit na po, ikaw ay napipighati, palalakasin ka ng Panginoon. And what else? Ano pang ginagawa ng Diyos? Jeremiah 23 to 24. Ano ang sabi po dyan? Am I a God who is only near? Ako ba ang Diyos na malapit lang? Sabi niya, this is the Lord's declaration. Sinabi yan ng Diyos. And not a God who is a far away. Malayo pang Diyos. Hindi lamang malapit ang Diyos, malayo din ang Diyos. Nasa kalangitan siya. Can a man hide himself in secret places? Nakapagtatago ba ang tao sa kanya? Sa mga sekretong lugar? Makakapagtago ba tayo sa Diyos? Sabi niya, do I not feel the heavens and the earth? Hindi ba ako ang naglagay ng laman, ng kalangitan at ng kalupaan? Ang Diyos ang naglagay sa atin. Lahat, wala tayong maitatago sa Kanya. So ganun po ang ating Diyos sa ating buhay. Ano pa po ang sinasabi sa atin? Kaya po mga kapatid, God is able to. Ito yung hindi ko nagawa na ituro ko doon sa Silito. Ang Diyos kayang-kaya niyang gawin para sa iyo at para sa akin. Ano po ang sinasabi niya? God, number one, ano ang kayang-kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa akin? Number one, God is able to bless you. Sino ang naniniwala? Pumalakpak ng maraming palakpak sa Diyos. Oh! Glory! Jesus! Thank you! Hallelujah! So yung
able to bless you, bless me. Sabihin mo, God is able to bless me. Ilagay mo yung iyong kamay sa iyong puso. God is able to bless me. Sa katabi mo at sa iyong likod, sabi mo, God is able to bless you. So ano ang sinasabi po ng 2 Corinthians 9:8? And God is able to bless you. Pag nagpala ang Diyos, kakarampot lang ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, God is able to bless you abundantly. Masagana, marami, hindi ka pinagkukulang. So that in all things, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, having all that you need. Ang sabi po dyan, all that you need. Yung lahat ng pangangailangan natin. Hindi yung lahat na kapretsyo natin. Pero sa totoo lang po, pag palagi mong nakikita ng Diyos na inuuna mo siya, alam mo, kasama yung kapretsyo, kaya niyang ibigay sa iyo at sa akin. Amin po ba? Amin po ba? Palapakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Sabi niya, lahat ng ating pangangailangan, sabi niya, sa lahat ng oras. Ano pang sabi diyan? Sa lahat ng bagay. Ikaw at ako, kayang-kaya tayo ng Diyos pagpalain. Alam niyo ba, mahal tayo ng Diyos? Alam niyo ba na sinisinta tayo ng Diyos? Alam niyo ba na grabe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin? At ang plano ng Diyos sa iyo, ikaw, kapatid, tayo lahat, pagpapalain niya. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Yan ilagay mo at sa puso mo, sa isipan mo. Ilagay po natin yan. Sabi po, sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, lahat ng kailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos yan sa ating mga buhay. Alam niyo po, grabe ang Diyos. Sabi ko, kahit maraming tao na, ang dami na talaga ng loko sa akin. Ang dami na talaga na mga tao na, grabe po, sabi ko, grabe nagtitiwala ko, sige pag nagro-grocery, sige kung anong gusto nila, sige, magbabayaran ko na lang. Pero nakakalungkot, binigyan mo na, iuwi pa sa bahay nila. Yan ang nakakalungkot. Ang tawag doon, abusado o nanlalamang. Minsan, di ba magtataka ka? Itatago yung Colgate, wala namang ngipin. Para kanino? Para saan? So mga kapatid, kaya tayo ng Diyos pagpalain. Alam niyo po, grabe ang Diyos. Grabe talaga po ang Panginoon. Bakit ko po sinabi? Alam ng Diyos na kapag ako po, yes, gumagamit ako ng credit card, kahit magkanong halaga, alam niyo po, hindi po ako nagbayad na kung kailan due date, doon ako magbabayad. Ilang weeks bago ko po mag-due date, bayad na sila. Kahit magkanong halaga. Katulad lang itong week na ito. Kasi di ba nautangan ako. Pagkatapos, daming tao nangungutang sa akin. Hindi ko nga alam sabi ko nga, Lord,
Saan nga ba nang kagaling ang pananalapi? Wala naman ako negosyo. Ang sinesweldo ko, ang take-home pay ko, 9,000 plus lang every kinsena. Di naman ako nagnanakaw. Saan ba nang gagaling kundi galing sa inyo? So itong week na ito, kaya nabayaran lahat. Bakit? Aba, ang Diyos, nakakuha ko ng refund sa SSS. Tingnan niyo po, ako po ay pensioner ng SSS. May refund ako. Magkano halaga na refund? More than 50,000. Sumobra pala bayad ko. Ano pa? Mayroon na naman siya binigay. Sobra po. Hindi talaga nagkukulang ang Diyos. Alam ng Diyos yung kailangan natin. Kaya po mga kapatid, totoo. Kapag ikaw, yun po yung sinasabi ko kanina, kaya unahin natin ang Diyos. Ito ipakita mo sa Diyos na pagising mo. Ito ang inuuna mo. Ito ang ginagawa ko. Sa totoo lang mga kapatid, paggising ko, kukunin ko yung Biblia, makikipag-usap ako sa Diyos. Pagkatapos, lahat totoo. Lahat ng kailangan natin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kahit ka pa ninanakawan, kahit ka pa dinaraya, kahit ka pa pinagsasalitan, kahit ka pa nililibak, kahit anong gawin ng tao sa iyo. Pero ang intention ng Diyos sa iyo, lalong-lalo na kapag inuuna natin siya, ikaw at ako ay pagpalain. Amen? Sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi niya, you will abound in every good work. Magagawa mo ang mabuting bagay. Amen? So ganun ang gusto ng Diyos. So tandaan mo yan. Kaya ka ng Diyos pagpalain. Kung hindi ka pinagpapala, sino may kasalanan? Hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Kapatid, ilagay mo sa puso mo ang mitiin ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa iyo at sa akin, pagpalain tayo lahat. Amen? Pagpalain ka. Sabihin mo ang layunin ng Diyos na ako'y pagpalain. Palapakan natin, Panginoon. Number 2, He's able. Kayang-kaya ng Diyos gawin na to fight for you. Siya po, lahat ng sitwasyon natin, ang gusto niya, laban niya at hindi sa'yo. Kaya nga sabi sa Hebrews, ang pagiganti sa akin. Hindi po ang sitwasyon, hindi po natin laban. Laban po ng Diyos. Kayang gawin na ikaw ay ipaglaban ng Diyos. Ano ang sabi ng Exodus chapter 14, 13 to 14? Alam niyo po, marami pa itong verses na pwede ko suportahan. Pero inisa-isa ko muna para natin matapos. Ano ang sabi sa Exodus chapter 14, 13 to 14? And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Kaya anong sabi ni Moses? Sabi niya, huwag kang matakot. Ikaw ay manindigan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, manindigan ka, ibig sabihin, panampalatayanan mo. Laban yan ng Diyos. Laban ng Diyos. Hindi natin laban. At ano ang sabi niya? Makikita mo lamang yung pagliligtas ng Diyos. Kaya pansinin mo, kahit gawan ka ng masama ng tao, hindi sila magtatagal. Ilalantad sila ng Diyos. Kahit anong tago ang gawin natin, ilalantad at ilalantad. Hindi papayagan ng Diyos na ikaw ay lulukuhin ng matagal na panahon.
ano po ang sabi sa verse 14? The Lord shall fight for you. O sige, basahin ko muna yung buo ng 13 kanina. Balikan natin yun. Sabi niya, fear ye not, stand still. See the salvation of the Lord. Ililigtas ka talaga ng Diyos, which He will show you today. For the Egyptian whom ye have seen, today ye shall see them again no more forever. Ito po, yung tumatawid sila sa karagatan, sa Red Sea. Ano ang ginawa ng Diyos sa karagatan? Tumawid sila sa dagat. Ano ang ginawa ng Diyos sa dagat? Ang ginawa ng Diyos, ginawa niya ang dagat na superhighway. Nakadaan ang mga anak. Sila po ay hinahabol ng mga Ehipto. Mayroon po silang mga karwahe. Pero anong ginawa ng Diyos? Nung lahat ng mga anak ng Diyos, yung lahat ng mga kababayan ni Moses, nakatawid, nandun na sa dagat. Ano nangyari? Ginawa ng Diyos. Ang dagat, pag nilagay yung tungkod ni Moses, naging superhighway. So, ibig sabihin, mga kapatid, maging sa mga buhay natin, kung ito man nakikita natin na ikaw ay lulubog na sa problema, lulubog ka na sa kasakitan at karamdaman, gagawa ang Diyos ng kaparaanan, ng superhighway para makatawid ka sa iyo pong mga problema. So ganun po ang gagawin ng Diyos. So ano po ang nangyari sa kanila? Nung nakatawid na po ang mga Israelita, tapos akala nila kasi naging superhighway ng dagat. So ngayon, sila po ay pumunta doon sa dagat, doon po sa ginawa ng Diyos na superhighway. Hindi naman sila kabilang ng Diyos na tinutawag niya, tinuturing niyang anak. So ano ang ginawa ng Diyos? Pagdaan nila, muli ang superhighway na dianaanan ng mga Israelita naging dagat. Lahat sila ay nangamatay. So lahat ng kalaban natin, mayroong gagawin ang Diyos. So lahat, so kaya pala sabi ng Diyos, kung nagkasala sa atin, anong gagawin natin? Pukpukin? Patatawarin. Kung may kaaway ka, ano ang sabi ng Diyos? Mamahalin. Yun po yung gusto ni Lord. Kasi kapag ginawa natin yan, ano ang gagawin ng Diyos? Siya yung lalaban sa'yo. He will fight for you. Kaya po anong sabi niya sa verse 14? The Lord shall fight for you. Ye shall hold your peace. Siya yung hahawak sa ating buhay para magkaroon tayo ng kapanatagan. Alam niyo po, totoo yan. Kapag ikaw, kahit anong pinagdaraanan mo, kahit gaano mang katindi ang problema mo, basta nakatuong ka sa Diyos, alam niyo po, hindi ka maapektuhan. Kasi hawak ng Diyos yung iyong kapayapaan. Nagkakaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan as if para kang walang problema. Kasi kaninong laban? Sabi ng Diyos, I will fight for you. Kaya, ang laban na ito, hindi para sa Pilipinas. Lahat ng laban natin, dapat maging laban ng Diyos. So, sa mga tao gumagawa sa atin ng masama, anong gagawin? Patawarin. Sa mga hindi nagmamahal sa atin, anong gagawin? Mahalin. Madali sabihin. Pero ang hirap gawin. Tama? So yun po ang sinasabi ng Lord. Pag ginawa mo yan, ia-apply ni Lord. I will fight for you. Ang laban na ito ay laban ng Diyos. Hindi natin laban. Amen? Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos. So, another thing,
He's able to take care of you. Grabe. Kaya ka ng Diyos pangalagaan. Alam niyo ba na ikaw at ako, gaano ka mang kataba, gaano ka mang kalusog, gaano ka mang kapayat, anuman ang iyong katatayuan, ang layunin ng Diyos sa iyo at sa akin, ikaw at ako ay Kanyang pangalagaan. He wants to take care for you. Gusto ng Diyos, siya mismo ang mangangalaga sa inyo. Amen. Naniniwala ka ba? Kayang-kayang gawin ng Diyos, pangalagaan ka? Kayang-kaya ng Diyos gawin ang iyong edad na 120 years old? Kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay hindi maghirap? So lahat po kayang-kaya ng Panginoon. Ano ang sabi sa Isaiah 46 verse 4? I am your God and will take care of you until you are old and your hair is gray. Kahit na marami tayong ubat, kaya tayong pangalagaan ng Diyos. So tayo na mga magulang, kapag yung ating mga anak ay lumalaki na at nagkanya-kanya na po ng buhay, huwag kang matakot. Ito ang panghawakan mo. Ito yung panghahawakan natin. Kung ikaw man ay walang anak, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Anong gagawin natin? Panghawakan natin itong salita na ito. Na ano ang sabi ng Panginoon? I am your God. I will take care of you until you are old and your hair is gray. I made you. Ginawa kita and will care for you. Ginawa kita at pinangangalagaan kita. Naniniwala po ba tayo na ginawa tayo ng Diyos at siya rin ang mangangalaga dahil tayo ay Kanyang ginawa? At ano pang sinasabi niya? I will give you help. Grabe! Pangangalagaan tayo, ginawa niya tayo, pangangalagaan niya tayo, tutulungan pa tayo. Palakpakan nga po natin ang galing-galing ng ating Diyos. Glory! Hallelujah! Yes! Kaya kung tayo man ay tumanda, wag tayo po umasa sa mga anak. Ang ating aasahan ang Diyos. Kahit na may mga anak ka, sa totoo lang, marami sa atin, mga dito Pilipino, kahit maraming anak, tanungin mo nasa ng anak, nasa iba't ibang bansa. Sino ang nakatira sa bahay nila? Nag-iisa na lang ang magulang. Kung buhay pang asawa, 2 na lang sila. So ito po yung panghawakan natin. I made you and will care for you. I will give you help. Ano pang gagawin? And rescue you. Ililigtas niya tayo. So tayo man na mga tumatanda na, huwag tayong matakot. I-memorize natin ito. Panghawakan natin ito. So hindi po tayo aasa kahit kanino. Amen? So marami po akong alam. Ang magulang nagpakahirap para mapaaral ang mga anak. Tapos, ang mga anak nakatapos, anong ginawa? Gumanda ang buhay. Tapos, nung dumating na ang pagtanda ng magulang, ano ang ginawa ng anak? Marami pong anak. Yung iba na may kakayanan, dinadala na sa home for the aged. Kaya ako, hindi ko po ito ginawa sa akin, nanay. Napakapalad. Sabi ko, si nanay ko pala ay napaka-wise. Alam niya kung saan siya lulugar pagtanda niya. So, yun po, kaya sabi ko, malapit si nanay sa Diyos. Bakit?
nakita nyo naman, ano ang ginawa ng Diyos? Nirescue siya. Tinutulungan siya. Inaaruga siya. So, ikaw, kung ginawa ng Diyos sa nanay ko, gagawin din ng Diyos sa atin lahat. Amen? Palagpakan natin ating Diyos. Last. Hanggang dito muna. Marami pa ito. Ano pang gagawin ng Diyos? He's able to do exceedingly, abundantly, above all. Alam niyo, magagawa ng Diyos na ikaw ay pasaganain ng sobra-sobra. Higit sa iyong iniisip, higit sa iyo pong plinaplano, kaya ng Diyos gawin sa iyo. Tayo po ba ay natutuwa sa ginagawa ng Diyos? Sa pangako ng Diyos? Palakpakan natin ating Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. So beyond, kung may hinihingi ka sa Diyos, ang gusto ng Diyos, beyond sa iyong hinihingi. Alam niyo po, ang Diyos, ayaw niya ng eksakto. Ang gusto ng Diyos, sobra-sobra, lampas-lampas, todo-todo. Ganon magpalang ating Diyos. Amen? Ano pang sabi niya? According to the power that works in us. Kanino tong kapangyarihan na kumikilos sa atin? Ito ay kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So, yun po ang nais ng Panginoon ipaliwanag sa bawat isa sa atin. Na siya po ay makapangyarihan Diyos, He is able, kaya niya. So, ngayon sa ating conclusion, God is able because He is omniscient. He is, ano po ulit ang omniscient? Ano po ulit ang omniscient? All-knowing. Sa Tagalog, alam na alam niya ang lahat. Walang maitatago sa Kanya. Amen? Ano pa? He is omnipotent. He is omnipresent God. And He is able to bless you. Ano pa? He will fight for you. He will take care of you. And to do exceedingly, abundantly, above all you can imagine. So ganun po ang ating Diyos. So lahat po tayo ay tumayo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sige po. Glory to God. Hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon. Yung huli natin inawit sa kanina sa ating pagsamba. So sa bawat isa sa atin, mayroon po ba dito mga first timer? Please come forward.